Pumalag si Tourism Secretary Cristina Frasco sa puna ng ilang kongresista na hindi raw nagagampanan ng Department of Tourism ang mga tungkulin nito. Kwestiyon ni Frasco ang motibo ng mga puna. May unang balita si Darlene Kai. Nakukulangan daw ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng DOT o Department of Tourism. Pagkatapos ng ika-4 na SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, pinuna ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang hindi pagbanggit sa sektor ng turismo sa talumpati ng Pangulo. Malinaw daw itong mensahe na hindi nagde-deliver ang DOT. Anya, dapat may managot at magwasto nito. Umirit din si Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Bigo raw ang DOT na gawin ang trabaho nito sa kabila ng anyay massive funding o malaking pondo at malawak na promotions. Pumalag si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. I strongly disagree that the sector has not delivered, for it has. It has delivered returns to the nation. Giit niya, nabanggit ng Pangulo ang turismo sa SONA sa konteksto ng pagpaparami ng trabaho at pag-aayos ng supply ng kuryente sa Siquijor. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Napapaisip daw si Garcia Frasco sa timing ng mga pahayag ng dalawang kongresista. The timing of the remarks that were broadcasted by the good gentleman from the House of Representatives, Asidre and Ortega, is quite suspect, considering that my husband, Congressman Duke Frasco, declared his stance as an independent member of the House of Representatives only 2 days before, or rather only a day before their remarks. Nag-abstain o hindi bumoto ang asawa ng kalihim na si Cebu 5th District Representative Duke Frasco sa botohan sa House Speaker, kung saan nanalo ulit si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Hinimok ng kalihim ang mga kongresista na suriin ang lahat ng impormasyon dahil tuloy-tuloy naman daw sa pagtatrabaho ang DOT. Kung titignan ang mga datos, malinaw na hindi pa tuluyang nakababawi ang sektor ng turismo kumpara sa mga numero noong bago magpandemya. Kabilang dyan ang bilang ng mga dumarating na turista sa bansa at ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas na kasalukuyang nasa 2.35 trillion pesos. Pati rin sa share o bahagi ng mga manggagawa sa Pilipinas na nasa sektor ng turismo. Paliwanag ni Frasco, malaki ang epekto ng natapyas na budget ng ahensya. You get back what you give. Since we're talking about funding, pre-pandemic funding for tourism promotions were easily over 1 billion pesos. You cannot expect a full recovery to 100% by investing only 100 to 200 million pesos and expect the same numbers. Mula 1 bilyong piso noong 2019, 100 million pesos na lang ang branding campaign budget ng DOT. Gayunman, nakuha pa rin daw ng DOT ang all-time high na kita noong 2024 na mas mataas pa kumpara noong 2019. Para sa 2026, hihingi raw ang DOT ng mahigit 3 billion pesos. Kasama rito ang 500 million pesos na hihingin para sa tourism promotion. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng mga kongresista sa mga sinabi Frasco. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.